So, yun. Samahan nyo akong i-review itong bago ng one of the latest tools ni Lotus. Itong kanilang plunge saw na grabe. Dati, nung nirelease nila yung second version ng table saw nila na kamukha ng ito, DeWalt. Amazed ako kasi nakuha nila yung ganong features, same features, pero at the same price ng at sa half ng price ng ng DeWalt. So, ngayon ito naman plunge saw nila, grabe, kalahati ng presyo ng Makita, tapos parang a third ng presyo ng Bosch tsaka ng iba pa. Grabe, napakagaling ng Lotus sa pagbibigay ng affordable na tools para sa mga Pilipino. So good job Lotus. So ayun, ang purpose kung bakit ako bumili nitong another track saw is para may madala ako sa site, kasi ang hassle pag lagi kong tinatanggal tong Makita track saw ko galing dito sa hose. Yan, kasi ito yung pang main tool as cabinet maker. Ito yung pantabas ko talaga kasi yun, medyo may kaliitan na shop ko. So kailangan ko talaga track saw pang tabas ng mga whole sheets. So, ayun, ang hassle kasi pag tatanggalin sa sa hose, kaya bumili ako ng backup or secondary track saw. Yes, yun. Review na natin siya. So, yun. So, basic feel. Slightly, mas mabigat daw si Lotus sa kayo makita. Sa rubber, sa grip, plastic. Ito kasi nasubukan ko ito, hindi ko nasubukan pero nalaglag na siya. Accidentally hindi nasubukan. Accidentally, nalaglag na siya 3 times galing sa sasakyan at sa taas ng toolbox, yung rolling toolbox. So, wala naman may major damage. But syempre, bulsa kasi guys, major damage, wala nabasag, walang case or crack or anything. Sa rubbers, parehas sila namang grippy. Parehas, wala lang tuloy tayo, diba? Yun yan lang, parang yung ganitong grip, sana hindi siya mag-care. Kasi yung ibang ganitong grip na nahawakan ko, ito yung nagbabaktak. Parang sa Ryobi, tatanggal. Sobrang nagkit ng plastic na, yung rubber compound na ginamit nila is sobrang grippy. Yun yan, katagalan, tatanggal. Yan sa Ryobi, yung sa nila. Sana hindi naman yung ganito. Kung ginamit ng Lotus, sana hindi naman. So, makikita natin sa future review. Tapos, dito sa switch niya, sa trigger, ang simple lang, matigas tong kay Lotus. Matigas siya compared dito kayo makikita. Kasi ang ko sa inyo, itong trigger nito, para sa makita, kahit sa makita, hindi ako tulad sa mga cordless drill na malambot. Matigas yan. Kaya ang ngamit niya, lalo kung first time gumamit ng track, so mangalay ka talaga dyan, lalo na full
rip cut kung gagawin mo. 8 feet na putol. Naangawit yan. Kung sakit sa kamay pag first time mo. Ngayon, hindi ko alam bakit. Mas matigas kang kay Lotus, so probably mas mahirapan yung first time yung gamit dito. Mas maangawit. So, ayun. So, ba't kailangan matigas? Safety ba yun kung bakit matigas? Siguro, possible. Pero makangalay lang kasi. Kasi gusto ko mismo mabigat na. Tapos, trigger na papipigay mo siya mabuti. So, ito yung sana mabago yun. Ayun. Sa dust extraction niya, syempre di pa natin try, di ba? Pero yung itong hose niya, attachment, may positive stops. So, which is a very very good thing kasi ang hassle niya. Kasi yung sa makita, wala siyang positive stops. So, lagi kong inaano yung hose niya. Lagi kong inahawi. Kasi nakakasagapal yung hose. Kung cut ka kasi bago ibabalik mo sa cut. Yung hassle niya yung gumagalaw-galaw. Naiipit yan sa table o kaya sa mismong truck. Kaya sa mismong piyesa mo. Yung hassle. So, itong kairo, kasi may positive stuff. Makasiset up ko siya ng maayos. Pagdating naman dito sa anti-tilting device, hindi ko alam kung bakit sobrang liit lang nitong kay Lotus. Ilang lang siya. Ayun o, halos 3 lang ang inalabas niya. Ako may mali ako setting o ano. Kasi hindi ko pala masyadong nakalimutan. Ay makita o ito nyo. 5 yung nilalabas niya. Pero sure pero parang sa tingin ko lang 5 yan. Saan niya 3? Really? Sana enough na siya. Kaya hindi ko siya magte-testing sa mismo rail niya kasi hindi pa ako rail ng Lotus. Kasi alam ko pares na sila ni Makita eh. So, testing ko muna siya sa rail ni Makita. Sa, ano naman, sa motor naman. Saksak lang natin. I-fire natin ha. Safety switch, trigger. So, yun. Tulad nga rin nyo, meron siyang soft start. Pero wala siyang brake. May ikot-ikot pa rin yung pagkatapos mo i-release yung trigger. So, okay lang naman, nga lang. Hindi ko kasi, para sa akin, hindi maganda habit yung sa plancha, i-lift mo yung soha mo umiikot eh. May risk kasi na ma-chip mo pa rin yung masali mo, pagtatanggalin mo na, pwede maano mo sa side eh. So, pwede mo madamage yung truck mo o kaya yung mismong piece mo. So, hindi ko habit kasi yung habang umiikot. I-release ko rin yung plunge. So, yun. Mas matagal na hihintay ko dito sa Lotus kasi nga, wala siyang brake. Kaya makita naman kasi. May electronic brake siya. Hindi siya tumigil. Pero siya ba sila soft start? Napansin nyo lang dito, kung hindi kayo sanay gumamit ng traction, parang magalit yan. Parang magalit. Kasi parang yung feeling mo parang may buhangin sa loob yung pag-start. Pagkaka-fire mo pa lang. At yung makita ganun, pare sila. Lalo na to, ng brand new to, parang may sira agad eh. Pero normal lang sa kanila eh.
Actually, out of the box, mas pino pa nga yung soft start niya compared to Makita dati. Pero ngayon, suwabe rin siya. Ito pa rin yung garal-gal niya, pero hindi na sobra. Ito yung dati. So, ayun. Ayun. So, sa basic functions niya, hindi ko na masyadong mag-ano kasi alam ko marami na rin YouTubers na pinakita yung functions niya. Pero itong depth adjustment niya, suwabe. Hindi katulad ng, kasi bumili rin ng Ozzy to, tsaka ng Ryobi na ano, ang hirap. Hindi mo kayang, parang kumakapit siya. Hindi mo kayang i-adjust ng isang kamay. Parang kailangan mong, basta kumakapit-kapit siya eh. Ayan, parehas na yung makita. Smooth lang, smooth. Medyo malikabang na to, medyo kumapit. Linisi ko kasi fresh to from site, galing kami sa site. So, yun. Pero swabe rin yan. Ayun, ito rin si Lotus yung swabe. So, meron siya micro adjust. Dalawa. Malamang ito yung wind blade. Without, with blade, sorry. With track, kasi isa without track. Hindi ko pa masyadong ilano, pero malamang isa yun dyan. Ito. Plus negative 1 degree. Nakita nyo na yan. Sa feature na yan. Ito video. Kung pares lang sila. Tapos pagdating sa 45, may positive stop din. 22.5, 45, 47. Parehas. Kasi makikita. May additional siya. No? 47 degrees. Parehas sila. Dito sa adjustment knob, ba't ko ginalaw agad dito pa rin setting eh. Pero parehas nila, tingin ko kayo makikita eh. Meron din siyang O-ring. Meron siya O-ring yan. Yan yung pag pinihit mo to, parang bababa siya, lalabas siyang ganun. Siya yung mag-iipit doon sa rail. So, siya yung magpapa-fit doon sa rail. So, pareha sila ni Lotus. Ayan, meron din siya. Kulay puti nga lang yung sa kanya. So, hopefully, magkasay sila para pwede ko magamit yung kay Makita. Or interchangeably, yung kay Lotus, kay Makita. Sana pwede silang, yung parts na pwede, sana po yung pagpalit-palitin, kumbaga. So, sa motor, mas malakas siya ng 100 watts kasi ano siya ba? Mag-focus itong camera. Ayun. 1,400 watts siya. Kay Makita is 1,300 lang yun. 1,300. Speed selector, variable speed yan. Variable speed sila parehas. So, speed selector ito kay Makita. Ito kay Lotus. Masarap ba yun? Sorry. Ang Lotus. Sila, malambot naman yun. Ito pa rin testing ito eh. So, ito yung pangpalit ng blade, yung lock ng blade. So, isa sa pinakang gusto ko dito kasi si MPT na release din siya ng Traxo, pero hindi ko muna binili agad kasi nung tinanong ko agent, hindi lang ako masagot kung meron ba silang score function. Napaka-importante kasi yun as cabinet maker. Dapat i-scorean mo muna yung laminate bago full cut para sigurado walang chip, malinis yung cut. So, ito yung pinakagusto ko yung Makita kasi si Bosch, kahit si Bosch walang ganun eh, pero si Makita meron. Ito yun. Score full. Si Lotus naman ito. Score full. Kasi ito yung lock niya, nakalock yan. Ayun. Tama ba? Parang mali pero first time eh. So ayun. Ito meron siyang
Anti-splinter to eh. Parang sa Festool. May ganoon sila Festool tsaka si Bosch. So, kasi may kasama siyang ganito eh. Oh. So, malamang. Dito yan. Diba? Hindi ko pa na siya lalagay. Pero malamang ganyan. Hindi yung maganda. Tapos meron siya mga marking sa labas para makita mo kung nasa yung blade mo kahit naka-plan siya. Kasi siyempre pa naka-plan siya, di mo makikita kung nasa yung blade eh. Ang laking tulang ito mga marking na yun. So, ayun. Meron bang ganun si makita? Meron din pala. Ito. Meron din siya. Kaso bihira ko lang nagamit. Kasi tansyado ko na yung depth tsaka yung cut eh. Tagal ko na ginagamit kasi ito talaga yung main tool para sa cabinet making tracksaw. Kasi siyempre lit lang ang shop ko. So, yun. Tracksaw talaga yung main tool ko. Pangalawa na yung table saw. Yan. DeWalt. So, yun. Ang plano ko is gamitin si Lotus entirely sa isang buong project. Siya lang ang gagamitin natin as if wala si Makita. Pahinga muna si Makita para makita natin kung talagang capable si Lotus sumandal ng professional job. Talagang isang buong kitchen natapos tayo using Lotus plancho. So yun, bali next week doon pala mag-start yung new kitchen project ko. Hi Groot, saka muna yan. Basta Groot. So yun, siguro after 3 weeks or 4 weeks, yun, 1 month mag-upload din ito ng video para sa full in-depth review kay Lotus Plunge. So okay, thank you, bye bye Groot. So yun, additional notes, no? So pinalitan ko na tong splinter guard nung itong black na mas mahaba siya kasi dun sa naka pre-install na clear. So magkano naganda ako ng troubles dun sa pagpalit nito kasi yung clear na pre-installed, pag wala siyang, hindi nakakabit ng lock, pero pag binababa mo tigas, almost paputol na nga siya, almost mabasag siya. So naisip ko, kailangan ko lawagan tong mga screw para matanggal tong buong plate na to, buong guard na to, yung cover, para malawagan. So yun, effective naman. Yun nga lang, napakasikip nitong isang screw na to. Ayan, kita yun, na-strip na siya. Yung tinanggal ko using driver. Yung iba okay naman. So yun lang, sayang kasi yung mga ibang brands meron talaga silang specified na torque na gagamitin sa bawat screw. Unfortunately, itong Lotus parang over tighten. Sobrang sikip talaga nito. Ayun, hindi siya natanggal. Pero yung iba okay naman. So yun, sayang. Hindi pa naman siya kailangan tanggalin ulit. Yun nga lang, out of the box, napakasikip ng cover niya. Hindi gumagalaw to. Which is dapat luluwagan mo lang yan, up and down na yan. So wala. Yan, para kung maikabit to, nilawagan ko ulit yung plate, lagay, tapos yun, insert na to, tapos screw. Kailangan talaga medyo maluwag siya banda dito kasi pag medyo sinikip pa mo siya, hindi na naman siya gagalaw. So yun ang medyo ayoko dito sa kasi ito, note ko lang tong mismong base plate niya is straight na straight naman siya. Ayan. Kasi naalala ko nung binili ko yung Makita, kailangan ko siyang i-return kasi meron siyang bulge dito. So hindi siya perfectly flat.
So, sinerge ko kung normal lang ba yun. So, yun, sabi sa international forum, hindi naman daw. Kailangan ko ibalik. So, yun, syempre, ang mga silbi ng traction mo, hindi flat, di ba? So, yun, medyo hassle yung sa makita part na yun. Pero, at least tong si Lotus, wala siyang ganun. Good job. So, ayun, hintayin nila natin yung full review after 1 month. Bye-bye.